His Son to me. Check, check. Good morning, everyone, and welcome to our 10 a.m. Sunday service. Can we all stand on our feet this morning? Are we ready to praise and worship our God this morning? Are we ready? All right, so let me read from 2 Corinthians chapter 3, verse 17, and we can read this all together. It says here, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." The Spirit of the Lord is here. Can you say that? The Spirit of the Lord is here. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Aren't we grateful to our God that in Him we experience freedom? Freedom from slavery, freedom from our sins, freedom from darkness. And now that He has brought us into His marvelous light, and with that, God deserves all the praises, the honor, and glory. Can we lift up our hands to God? Let's praise Him this morning with our mouths, with our lips. Lord, we thank you, Jesus. You are the reason why we are here. You're the reason why we breathe. You're the reason why we live. You're the reason, Lord, that we can come here together in this place to worship you. Jesus, you are the image of the invisible God. You are the firstborn of all creation. And through you, all things were made. Maraming salamat, Panginoon. Because in you, Lord, we can experience freedom. Thank you, Jesus, for the freedom that you have brought to each one of us when you died on the cross for our sins. Now, Lord, that you have brought us into your light.
Now, Lord, that we are experiencing life to the full and abundant. Lord, you deserve all the praises and glory from your people. As a church, God, we lift up to you, God, the highest praise that you deserve. Our King of Kings, our Lord of Lords. Can we give a hand to our God, our Jesus, this morning? This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's worship our God. Let us worship our God. Let us sing to our hearts the freedom that we have received from our Lord Jesus. Come on. Not hold back, he did not hesitate. Give his life away, his love, our Savior came to seek and save the lost. He's the only way, his love. Sing it out. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive. You're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Sing Jesus. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Singing freedom rise. He paid the price. He took our guilt and shame. He made a way for us to see his light. Now standing strong, we fix our eyes on him. He alone is good. He alone is good. His love. Through him we overcome. Through him we overcome. Oh, alive, you alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Say Jesus, Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom. 'Cause you set us free. Hey, hey. Sing it out. Oh, 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 I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, 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 I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, 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 I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, 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 Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Say Jesus, Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in freedom. We dance in freedom.
your love, Panginoon, na sapat, Panginoon, sa bawat buhay namin, God, sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, God, dahil sapat, Lord, yung kabutihan mo sa aming buhay. Sapat, God, yung kapangyarihan mo, Lord, sa aming buhay. Sapat, God, yung pagmamahal mo, Lord, sa buhay namin, God, at walang papantay. So, Lord, we bring back, Lord, all the glory, God, to you. As we pray in Jesus' name. Amen. Sing. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan, yang di mapantayan. Sa gitna ba ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sing Jesus. Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Yung presensya, ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Sing Panginoon. O Panginoon, sapat, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian niya, ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapayang nagmula sa'yo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo.
Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, Panginoon. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. We continue, God, to worship you this morning. We declare, Lord, your everlasting glory over our lives, over our community, and even over our country. We worship you, oh Jesus. We worship you, the one true God. The universe in your hands, yet you chose to be the one on the cross. You created everything in your hands, yet you chose to be the one. You chose to be the one. Your life for all my King and Savior. You took the fall so we could live. Your life for all my King and Savior. You rose again. We believe, and you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Just display the love we have for all bodies and sons and daughters back to home. In every breath we breathe, you provide. Sing it out.
You hold things together. You hold me forever. Your life for all, my King and Savior. You took the fall so we could live. Oh, your life for all, my King and Savior. You took us again, and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. Sing of your salvation. Glory to the King of heaven. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. Let us be our declaration. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you with everything that we have. We will follow you. There is no turning back. We will follow you. We will follow you. We will follow you. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. We sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised over all creation. Sing of your salvation. Glory to the King of heaven. You deserve all the glory and honor and praise, our God. We worship you, Jesus. This morning, we are reminded of God's glory, of God's honor, of how powerful our God is. And earlier on, as we worship God through singing of songs, right now we will worship God with everything that we have. We will worship God through giving. Let me exhort from John chapter 1, verse 16. It says here, "For from his fullness we have all received
grace upon grace. For from the fullness of our God, of our Lord Jesus Christ, we have all received grace upon grace. Indeed, what we have received from our God who gave His Son, Jesus Christ, for us, who died for us so that we could live, who lived for us so that we could hope, is grace upon grace. And that is what we are receiving since we have received our Lord Jesus Christ until now and until eternity. And what a glorious gift that we have received from God, right? Grace upon grace. Lahat tayo ay nabubuhay ngayon dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, kaya tayo ay humihinga, kaya tayo ay may buhay, kaya tayo ay nakakapagtrabaho, kaya tayo nakakapag-aral, kaya tayo nabubuhay para sa Kanya, para sa purpose niya. At nakaka-amaze isipin na nabubuhay tayo ng dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi po ba? Napakalawak at napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. That we are all living grace by grace upon grace. And with that, let that be our response, that God, because we are living by grace upon grace that we have received from you, then Lord, we can also give to you, Lord. We can offer our lives to you. We can offer what we have for you because you give your all for us. And with that, let us pray. Lord, we're thankful to you. We thank you, Jesus, for we have all received from you grace upon grace. Maraming salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na biyaya mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sa mga panahon, Panginoon, na pakiramdam namin hindi sapat. Sa mga panahon, Panginoon, na marami kaming pinagdadaan ng problema, na pakiramdam namin hindi na matatapos. Salamat, Panginoon, dahil ang biyaya mo ay sapat. Ang biyaya mo, Panginoon, ang nagpapatuloy sa amin, Panginoon, upang patuloy kang papurihan, upang patuloy kang pasalamatan with everything that we have, God. And so, Lord, today, God, we offer to you, God, our praises, our worship. We offer to you, God, the best that we can give to you because you gave the best for us, Lord Jesus. We thank you, God. And right now, Lord, we also offer to you the best inheritance, God, that we have also received from you, the next generation, yung mga kabataan, Panginoon. Salamat, O God, sa mga kabataang ito, God, na sila ay namumulat sa iyong salita. Namumulat sila, Panginoon, kung paano ka pasalamatan at papurihan sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin namin bilang iyong church na we will faithfully steward them, na ipakilala ka namin sa kanila, Panginoon. Ipakilala namin ang iyong character, ang salita mo, O God. At dalangin namin sa mga kabataang ito, God, na ang biyaya mo ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, saan mo man sila dalhin, Panginoon, anuman ang tawag mo sa bawat isa sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, kung gaanong naging sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Ganon din, God, ang biyaya mo sa mga kabataang ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo na umawit sa ating Panginoon. We will follow
lives we will sing, we will follow you. Let's sing it out. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. Oh, we will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Colossians 1:15 to 23. Let's read from the English Standard Version. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the church, the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you, who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. This is the word of the Lord. Let's pray together. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na binasa namin ngayong umagang to. Panginoon, lahat ng papuri namin, pagsamba namin ay karapat-dapat para sa iyo. In fact, hindi sapat yun kung para sa kadakilaan mo, kung gaano kagrabe yung kalakasan mo, yung kapangyarihan mo. Panginoon, sa konting oras na meron kami ngayong umagang to, para pagsalunan ng iyong salita, pagsaluhan ng iyong salita, we pray, Lord, that your presence will be with us. That your Spirit will teach us all things. Lord Jesus, gusto ko po naming makilala ng mas malalim pa kesa dati. Gusto ka po naming ma-encounter ngayon. Lord, fill us with your strength,
with a power, with a conviction to stand firm in our faith, immovable, unwavering, relentless, as we continue to follow you, as we continue to share your word, your gospel to all nations. We thank you for your Spirit that teaches us all things. In Jesus' name, amen. Amen. Good morning. Magandang umaga po. Hindi pa po tayo pwedeng umupo. Hindi ko pa po sinabing, biro lang po. Pwede na, pwede na. Welcome sa Life Nova and Every Nation Church. Welcome po sa ating 10 a.m. service. Ako si Tim, isa ako sa mga pastors dito. Can you greet the person seated next to you and tell that person, I'm glad you're here? Yun. How many of you were here last week at our 16th year anniversary in Nova Plaza Mall? It's not working. Yan. Sorry for the groovy. And lahat na nakaupo sa likod, sorry kasi hindi ko na kayo nakunan. But you know, we have better photographers that nag-upload na sa Life Nova. If you were there last week, if you remembered Pastor Nixon, that Chinese, yung tatay ni Jackie Chan yun eh. And he taught us that we are a city on a hill, a salt and light of the earth. You remember that message? I could never forget that. And when he prophetically said, the Lord will use us to shine a light towards Novaliches. So the leadership team and the board of trustees nag-uusap kami how we can move to Nova Plaza Mall. We're praying that by the grace of God, we're given favor so that we can continue having services there. Gusto niyo ba doon lang tayo, right? Ako lang may gusto doon. Sige, hindi na tayo aalis. Dito na lang tayo. Magstay na lang tayo dito. Hindi. How many of you want to move to a higher place? A bigger place so that we don't have to divide ourselves into 3 services. Kasama na rin yung 2 p.m. Ayan. So, I hope you had good memories of last week. But kung may matatandaan man kayo, huwag niyo kakalimutan yung Word of God. Every time I would read Matthew chapter 5, I can never forget that. And speaking of remembering, alam mo, anniversaries are celebrated kasi para alalahanin natin yung kabutihan ni God, yung faithfulness niya. Kahapon was actually, I forgot this, but that was actually my 10th year anniversary ordained as a pastor. Yan. That was 10 years ago, and I believe this is prophetic kasi si John Marie is now being trained to be one of our pastors as well. And hopefully we can see him and Anna having their own ordination as Anna plants a church in Cavite. But maybe you're wondering what they're doing there. That's called washing of the feet. It's a tradition in our church para yung pastor matutong maglingkod, hinugasan yung paa niya ng pastor niya. So my pastor was washing my feet, and that was part of my ordination. So that makes me 10 years as a pastor, but 14 years in full-time ministry kasi I'm a campus missionary for 4 years. So that's 14 years in the ministry. And I was just remembering gaano kabuti yung Panginoon in my life for 14 years. And speaking of looking back, o pagtanaw, pagbalik, we have a series today called Jesus Period. And this is actually a looking back of our values, what make us every nation. So, itong Jesus Period na series natin, and I know for some of you, marami sa inyo guests, the moment you came in, ito agad yung nakita ninyo. I hope, this is the biggest one you see. And that has a meaning for us. And I was browsing through our picture 16 years ago. I saw this picture. Before we had the Jesus Period, we already had a Jesus Christ. Jesus Christ. Ano ba tawag doon? Styrofoam doon. At our center. Doon sa worship service center natin. Actually, kasama ko si Anna dyan and some of our classmates. So, Jesus Christ, ngayon, Jesus Period, what doesn't change is pagpasok mo sa church, you see the name of Jesus. What do we mean by ano bang ibig sabihin natin ng Jesus Period? So sa every nation,
madali tayong nakasama. We were able to join Every Nation kasi nga, pareho tayo ng values. So this was before we joined Every Nation. We had Jesus in our center. And when we joined Every Nation, isa sa mga foundational values is lordship. Pag sinabing lordship, Panginoon si Jesus. Hindi siya side. Thank you. Jesus is our Lord, our Master, and our Savior. So, we're going to talk about the foundational value of lordship. So, Jesus period, summary natin to by saying, as Every Nation Church, wala tayong ibang tinataas na pangalan kundi si Jesus, period. Pag may bisita kayo, may inibitahan kayo, if you're coming here for the first time, wala kaming ibang binibenta, if you will. Wala tayong ibang pinopromote. Wala tayong ibang intention. Basta si Jesus, period. He gets all the glory. He gets all the credit. Life Church is Life Church, not because of Pastor Ernie or Pastor Tim or Pastor Henry or Pastor Eric. It's because of Jesus, period. And the beginning of your Christian journey is because of Jesus, period. And even when you return to God, it's because of Jesus, period. In the beginning and in the end, it's always been Jesus. We're going to look at this Jesus period and what does the value of lordship mean for all of us. Itong binasa natin is a letter to the Colossians. Now, Colossae is a city in Rome. And isa sa mga naging problema sa Colossae is that una, hindi pa nakapunta si Paul dito. Si Apostle Paul yung sumulat. Obviously, I've read the last part. Pero hindi pa siya nakapunta sa lugar na to. He was writing to Christians na hindi niya pa nadadalaw. Worship angels. Hindi na sila nagbe-pray kay Jesus. Well, hindi lang sila nagbe-pray kay Jesus. Jesus is one of the many gods they pray to, the Colossians. So they started as being Christians, pero na-expose sila sa mga kakaibang katuruan. Until, finally, they're praying to angels, they're praying to different supernatural beings, and nilagay nila si Jesus as a class na kapareho lang din nung iba. Kumbaga, di naman yun bago sa panahon natin ngayon, pero sa kanila, back in the day, dahil nga bago pa lang yung Christianity, nag-merge yun, o yung pagiging Kristiyano nila, minerge nila sa mga religion of that time. And Paul was very concerned. Kasi, meron siyang pinaglalaban when he wrote the Colossians. Hindi natin pwedeng i-compromise yung identity ni Jesus dahil lang sa mga religiong nakapaligid sa atin. Para lang walang debate, walang away. I'm sure a lot of you have already conversations during reunion about religion. If you're like my family, meron kaming rule. Pag nag-reunion kami, walang usapang politika at religion. At syempre, hindi ko sinusunod yon. But for most of us in the Philippines, lalo na pag nag-reunion yung mga magkakaibigan o mga magkakapamilya, para lang minsan, dahil nga hindi naman tayo masyadong confrontational, para lang matapos na, makauwi na, hindi na masyadong maraming satsat, umuo na lang tayo. Sige, si Allah, pareho lang naman yan kay Yahweh. Isa lang naman yung mga Muslim, isa lang naman yung mga ganito. And that's the situation of Colossians. And sinasabi ni Paul sa kanila, hindi ganon. We can't compromise who Jesus is. Siya yung pundasyon ng kung sino tayo. In fact, siya yung pundasyon ng buong mundo. Pag hindi natin kilala si Jesus, bulag tayo. And if you remember the preaching last week, ang light, hindi lamang ito nakikita, ito rin yung nagbibigay ng abilidad sa ating makakita. In the same way, kung di natin kilala si Jesus, bulag tayo sa buong mundo. The world has no meaning, life has no purpose. But through Jesus, we understand what life means. Kaya pala ako nabuhay. Kaya pala ako kinreate ni God. Kaya pala akong hindi pa kinukuha kasi meron akong purpose sa Kanya. In Christ, we find ourselves who we are. Sino tayo? Sino yung mundo? We understand
everything through Him. So, sabi ni Paul, hindi ko to pwedeng payagan. Sumulat siya ngayon sa mga Colossians. Napanood niyo na ba yung The Chosen? There's a very good series on Netflix called The Chosen. And what I like about that series is pinapresent nila si Jesus hindi lang bilang isang mesayang namatay, kundi parang isang tao. Mas nakaka-relate. There's this opening scene, dahil nga si Jesus, anak siya ng karpentero na si Joseph. When I first watched The Chosen, umuukit siya ng mga laruan na kahoy. Tapos binibigay niya sa mga bata. I don't know if you watched it. Wala naman sa Bible yon exactly. But what's in the Bible is, lumalapit yung mga bata kay Jesus, sabi ng mga apostle, "Uy, huwag kayong maingay, doon kayo sa kids church." para pampatahimik pala yung kids church, no? Hindi, biro lang po yun. Sa kids church, ina-expose natin sila kay Jesus, no? Hindi katulad ng, hindi ang kids church para lang tumahimik sila. We actually invite them to have a deeper relationship with Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, "Let the little children come to me." So, ang ganda nung series na yun kasi pinapakita nila si Jesus na nakaka-relate. Have you ever tried sharing your faith to a classmate or workmate? I'm sure, ang ginawa natin, tinry nating gawing cool o gawing relatable si Jesus. Kaya lang pag masyado na tayong cool, minsan cool to. Naging masyado ng cool ito. And there are many cultural ways kung saan ginagawang mas relatable si Jesus sa ating mga tao. Now, kaya naman siya relatable o madaling kaibiganin, madaling lapitan, dahil ginawa niyang sarili niya na available sa atin. Siya na pinakamataas sa lahat nagkatawang tao at pinanganak bilang isang sanggol. So, sa ginawa niya, sa mission niya, dun pa lang sa ginawa niya, ang dali nang makarelate sa kanya. And so, I'm sure, pag narinig niyo yung Jesus, maraming pumapasok sa isip niyong images. I, for one, inaisip ko, may isang babaeng marumi na nahuling nakikiapid, kinaladkad siya, hinubaran, at babatuhin, papatayin. Dinala nila kay Jesus, tapos sabi nila kay Jesus, "Papatayin ba natin yan?" Tapos nagsulat si Jesus sa buhangin. Tapos sinong walang kasalanan unang bumato? These images come to my mind whenever I would hear Jesus. Si Jesus, ito yung may leprosy, may ketong, niyayakap niya, pinapagaling niya. Ito, bulag, pinaparinig niya. Nakakarinig talaga yung mga bulag. Nakakakita yung mga bulag. So ito si Jesus, pinapagaling niya yung mga may sakit o may kapansanan. Very relatable. Pero alam nyo, nung nagkaroon ng error sa Colossae, nung nagkaroon sila ng, sinama nila si Jesus sa pantheon of other gods, nung sumulat si Paul, hindi niya ginawang cool si Jesus. Hindi yun ang naging approach ni Paul. Yung approach ng marami. Naalala ko nung college pa lang ako kasi may classmate ako dito, si Daniel Chua. Artista po yan. Pero ngayon, nag-nurse na siya. So naalala ko nung classmate ko pa yung mga classmate ko, I'm trying to present Jesus as cool. Cool to. Cool. Meron kaming baller nun, WWJD. Wala na kasi ngayon yata nun eh. What would Jesus do? And so, so yung baller na yun, I just give it out to my classmates. Tapos, pag may hindi nila alam yung gagawin nila, tatanungin nila yung sarili nila, what would Jesus do? And Jesus is portrayed as cool, nakaka-relate and everything. Pero alam nyo, that was not the approach of Paul. Nung nagkakamali na yung mga tao about kay Jesus, hindi niya binaba si Jesus sa level ng masa na maintindihan ng lahat. Tinaas niya palalo. Yun yung text na binasa natin kanina na pupuntahanan natin ngayon. Intro lang pala lahat ng yun. Alam niyo na kung saan ako nagmana. Oo. So lahat ng yon intro lang because Jesus is as relatable as He is. Let us not forget, Jesus is not like us. Hindi natin siya katulad. He is still different. He is still preeminent. He is still set apart, a cut above the rest. Colossians chapter 1:15 says this, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Now, I need your full attention. He is the image of the invisible God. And pag binasa mo yung Old Testament, wala nakakita kay God kahit sino. Sino mang makakita kay God, mamamatay.
And then, Paul goes on to say, yung invisible God na walang nakakita sa kanya kahit sino, meron pala siyang image. Meron siyang spitting image na kamukhang kamukha niya. Now, when I was researching for this preaching, tinignan ko yung image na word in Greek. Hindi ito image na parang picture lang na DP, na kamukha mo pero hindi ikaw yon. The original language tells us that this image is siya mismo yon. There are two words for images, eikon and homaima. Homaima is kahawig lang. Eikon, siya talaga yon. Eikon yung ginamit dito. He himself is the image of the invisible God. Kaya nga parang paradox para siyang contradiction, if you will. Kung nagbabasa kayo ng Bible, parang ang daming contradiction. Parang lang, kasi walang contradiction sa Bible. Parang may contradiction kasi walang nakakita kay God. Sino kinausap ni Moses? Sa burning bush. Sino yung nagpakita sa kanya? Kasi nung nagpakita sa kanya si God, sinabi ni God, ako si Yahweh. I am who I am. Palayain mo yung mga kababayan mo sa Israel. Kung walang nakakita kay God, sino yung nakausap ni Moses? Eventually, may disciple si Moses, si Joshua. Nung kukunin na nila yung promised land, may commander of the Lord's army na nagpakita sa kanya. Sabi ni Joshua, kakampi ka ba namin? Mali. Ang tanong, hindi ko kakampi ko kayo. Kakampi ko ba kayo? Kayo. Kakampi ko ba kayo? I am the commander of the Lord's army. Sino to? Time and time again, you see a mysterious figure in the Old Testament na nagpapakita pag nanganganib yung mga chosen people of God. And hindi siya katulad ng ibang angel na pinapadala dahil angel of the Lord siya, the angel of the Lord, pero pag nagsalita na siya, ganito yung salita niya, I am Yahweh. I am. He speaks as if he's not an angel. He speaks as if he himself is God. And then, the New Testament opens that mystery to us. Yung nagpapakita sa Old Testament characters, long before nanganak si Maria, is Jesus himself. He is the image of the invisible God. The firstborn of all creation. Ano ba yung firstborn? Panganay. May mga panganay po ba rito? Taas ang kamay ng mga panganay. Mga bunso. Taas ang kamay ng mga bunso. Nabubuli. Mga sa gitna. Mga nasa gitna. Okay. Mga panganay, unang pinanganak. Yan yung problema sa translation na to. Because many years after Paul wrote, may isang heretic na ang pangalan niya si Arius, nasasabihin niya, kita mo na, firstborn si Jesus. Pinanganak lang siya. Creature lang siya, hindi siya God. And Arianism still survives until today. Ang lalaki ng building nila na nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. Kasi nga, binasa nila yan ng mali. Firstborn. So sabi nila, pinanganak lang pala si Jesus, creature lang siya. Firstborn panganay. Di ba panganay pinapanganak? Ang panganay ba sumusulpot lang? Hindi, ang panganay unang anak. Right? So sabi ni Arius, kita mo na, tao lang siya. Pinanganak siya Nagkamali si Arius kasi dapat nagbasa siya ng Greek. Yung firstborn na yan, hindi ibig sabihin na panganay. Firstborn means first. The emphasis is not on the born. The emphasis is on the first. Ibig sabihin, wala pang kahit ano, nandun na siya. That's what first means. Sabi sa verse 6, tingnan nyo for by Him, sa pamamagitan ni Jesus, ganito siya kataas all things were created. Lahat daw nalikha sa pamamagitan niya. So nalikha ba siya? Ibig sabihin, kung lahat ng bagay nalikha sa pamamagitan niya, hindi siya kasama sa creation. Hindi siya pasok sa mga kinreate na bagay. Kasi siya yung tagapag-create. Walang na-create na hindi niya na-create. For by Him all things were created, in heaven and on earth. Now you see this in the Bible repeated many times. Heaven, earth. Heaven, earth. Visible and invisible. And biblical writers operate in a worldview na may syudad, may mga tao, may mga hayop. Ilan sa iyo may katabing hayop? Mga nakikita. But biblical writers also also know na bukod sa nakikita nating mundo, may isa pang hindi natin nakikitang mundo. Invisible.
filled with spiritual beings, powers, spirits, angels, and demons. Ito yung sinasabi ni Paul. Walang nalikha, invisible or invisible. Spirit o hayop o nilalang, kahit ano, na hindi kasama si Jesus sa pag-create. E nasan si Jesus sa Genesis? And you read the Genesis. And God said, at sinabi ni Yahweh, Jesus is the Word Himself. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The very Word of Yahweh is a person of God Himself. Jesus. Kasama siya sa lahat ng creation. Now, itong thrones, dominions, rulers, or authorities, it's not talking about kings and police and military. This is talking about spirits that are created by God to govern creation. And yung iba sa mga spiritong to nagrebelde. In the beginning, you know the story about a garden. A garden where heaven meets earth. And katulad na nag-create ang Diyos ng mga tao sa lupa, nag-create siya ng mga nilalang sa langit na tagapaglingkod din niya. Bakit? Kasi ganun si God eh. Kahit nasan siya, may relationship. Love others. Wherever God exists, nagkakaroon ng relationship. So, katulad na may mga tao sa lupa, may mga anghel sa langit. And that term, anghel, angel, hindi yun yung iniisip natin na nakalampin, na lumilipad, nakamukha ni Luke or ni Zoe. Hindi ganun ang mga anghel. And when you look at the Bible, they're different beings, different creatures. Hindi ganun. Hindi sila mukhang baby. Well, may mga angel na mukhang tao, pero a lot of them, hindi sila mukhang tao. A lot of them look like animals. And marami nila lang na kinreate ang Diyos sa spiritual realm. Na para pamahalaan yung spiritual realm, katulad ng ang mga tao mamamahala dito sa lupa. Pero ang pinaka-shocking sa lahat ng kinreate ni God, inappoint niya yung mga tao to govern all creation. Sabi niya kay Adam and Eve, kayo siguro yung konti yung powers sa lahat ng kinreate ko. Pero kayo yung magro-rule ng lahat. Galing lang kayo sa alikabok at lupa na hiningahan ko. Pero kayo yung itatanghal kong hari at reyna ng lahat ng nilikha. Nagulat din siguro yung mga angelic powers in the heavenly realms. Thrones, dominions, principalities, and authorities. Kasi binigay yung rulership sa mga tao sa Garden of Eden. Kaya lang, may isa sa mga authorities or throne powers, hindi niya nagustuhan na sa tao yung binigay. Kaya nagrebelde siya, nag-anyo siyang ahas at kinausap si Eva. At tinempt siya. At sabi sa kanya, kaya mo namang mag-rule, mamahala nang wala si God. Kainin mo yung prutas na yan para patunayan mo sa kanya na kaya mo kahit wala siya. Pwede kang maging God. Hindi mo kailangan si God. And so, a rebellion, a twin rebellion happened. And itong sinasabi ko sa inyo, you're familiar with this, right? And we're just familiar with the human rebellion. The truth is, there's also rebellion in the supernatural realms. 1/3 of the angels fell down and rebelled. And sila yung nag-tempt sa unang mga tao. So what you see here is a rebellion on heaven and a rebellion on earth. And so sa lahat ng kasalanan sa lipunan, whether greed, kasakiman, alam mo yon, nung nagsisimula siya sa gobyerno, okay na okay siya. Very promising, gusto mo siyang gawing presidente. Tapos nung tumagal na, kinain na siya ng sistema. Bakit ganon? Ano ba yung tinatawag natin kinain ng sistema? Dahil ang nagro-rule sa sistema ng mundo ay mga spiritong nagrebelde sa Diyos. They animate our cities. Sexual immorality, greed, lust, rebellion against authority. Hindi lamang ito gawa ng tao. Gawa rin ito ng mga nilalang na nagrebelde sa Diyos. And so, ang kalaban natin, kaya nga sabi ni Paul in another letter, pag may kaaway kayo, hindi talaga tao yung kalaban ninyo. Yung mga spirito na nag-animate sa taong yon para magrebelde sa Diyos at magrebelde sa bawat isa. Kasi ayaw na ayaw ng kaaway to love God and love others. And so He will always
make us rebel against God and fight one another. So be careful because not everything that you fight, hindi lahat ng kinakaaway natin, tao lang yun. There are spirits that, pag sabing animate, nagbibigay, hindi yung anime na frame of reference, hindi. Spirits that animate, nagbibigay ng lakas, if you will. Nagbibigay ng influence sa cities natin. So yun yung problema ng Biblia before Jesus came. There's disorder sa langit, there's disorder sa lupa. May mga anghel na nagrebelde at ang mga tao nagrebelde. Pinili ng Diyos ang Israel para maging bayan niya. Natatandaan niyo yun? Pero ang Israel nag-fail. Itong mga spirits na to, makikita niyo sila at work nung pinalaya ni God, ni Yahweh, ang Israel mula sa Ehipto. Remember, may mga gods din sila na tinatawag. And Yahweh has to fight these gods and show them that He is like no other. He is set apart. They have power, kaya nga they're called powers, thrones, dominions, rulers, and authorities, but they're no match for the Creator God. These spirits deceived humans into worshiping them. So don't think na yung mga ancients, yung mga pagano sa ibang bansa, wala lang talaga silang utak. Kasi sinasamba nila itong mga Diyos-Diyosa na to. Itong mga Diyos-Diyosa na to na sinasamba nila, mababasa nyo yan all throughout the Bible. These are demons that deceive humans para sambahin sila. Because they want to get the worship away from Jesus. And in Colossae, yun yung problema. Paul rightly identifies the problem. Hindi lang may mga maling nagtuturo ng Biblia katulad ni Eliseo Soriano o ni Felix Manalo. There are spirits that animates this rebellion against God. So sinasabi niya, eto si Jesus. Huwag natin pag-aralan yung mga demonyong yan. Eto si Jesus. Look how He compares to all of them. Lahat ng yan, kinreate through Jesus. Kaya nagrebelde sila kaya hindi, they derive their power from God. And so, Jesus holds supreme authority over them. Verse 17, He is before all things. Kisa mo, bagong lahat, nandun na siya, si Jesus. So, hindi siya nagsimula nung pinanganak siya ni Maria. Hindi firstborn si Maria. That's the Catholic mistake. That's why they worship Mary. Well, they venerate Mary. So they thought Mary was first before Jesus because she's the mother of God. No, Jesus is before all things. Before Mary is, Jesus was. In fact, before Abraham was, Jesus was. And in Him, all things hold together. Lahat pala ng planeta, lahat, yung katawan natin, lahat tayo, buo. Dahil pinanghahawakan ng lahat ng kapangyarihan niya. He brings order into this whole world. Verse 18, He is the head of the body, the church. So ngayon, pinag-usapan naman yung church, tayo. Sige mo sa kapatid mo, tayo. Ang church, hindi yung building. Kaya nga church pa rin tayo kahit nasa Nova Plaza Mall tayo. Dahil hindi yung church ito. Ang church yung tayong mga tao. And who is our head? Pastor Tim. You don't know that? You're not informed. Who is our head? Jesus is our head. That's why, kahit si Tim yung nagpipreach, si John Marie man yan, si Pastor Ernie, sino man yan, we stand when the word is read. Because the authority is in God's word, not in human beings. He is before all things. He's the head of the church. He is the beginning, the firstborn from the dead. Ito na naman, firstborn na naman from the dead, nakakalito. Dito nakakalito. Remember, sinong unang nag-resurrect? And anong sabi ni Jesus nung nag-resurrect siya? Remember nung Resurrection Sunday? This was the preaching. Kung ano yung katawan na meron siya, magkakaroon din lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya mamatay man tayo, bubuhayin niya tayong ulit. And sino yung una sa lahat ng namatay na na-resurrect? That's why He's called the firstborn from the dead. Dinemonstrate niya sa atin, if you have faith in me, mamatay man kayo, mabubuhay kayo muli katulad ko. So, isipin yung maigi, gaano kadakila ang Panginoong Jesus.
Ba't natin siya pinag-aalayan ng worship? Ba't tayo nagsaserve sa church? Ba't tayo nagta-tithes and offering? Ba't tayo nagmi-mission? Ba't natin ginigive up yung career natin para i-preach yung word? And those of you who did not give up your career, you use your career as a platform to preach Jesus in your company. Why? Because He is great and He deserves all praises. Pag sinabing preeminent, siya yung pinaka-higit kesa sa lahat. Pinaka-una, higit sa lahat. Kung may listahan ka, hindi dapat number 1 si Jesus. He doesn't even deserve to be number 1. He's over and above number 1. Hindi na pinag-uusapan yun. If you put Jesus on the number 1, put Jesus first. Put Jesus first. Nilagay mo siya in a long list of other needs and priorities. No, He is a class of His own. Hindi siya karapat-dapat ilagay sa listahan na yun na may number 2 and 3 and 4. He is supreme, above, preeminent, above all. That is the God that we worship. Sabi niya nga rin, for in Him, the fullness of God was pleased to dwell. Isipin nyo, yung lahat ng kapangyarihan ni Yahweh nakatira kay Jesus. So si Jesus, yung lahat ng meron siya, galing sa Ama niya yun. So yung kabuuan ni Yahweh, the fullness of Yahweh is in Jesus Himself. Kaya nga ang pinupuri natin, pag pinuri mo si Jesus, pinuri mo na rin si Father at si Holy Spirit. Because they are one, and hindi sila isa na the Father is the Son, they're distinct from one another. Remember nung binabaptize siya, sabi ng Father sa kanya, "This is my beloved Son." Hiwalay sila sa isa't isa, but at the same time, iisa yung pagka-Diyos nila. They're a class. So yung pag sinabing God is one, hindi yung one na isa lang siya, number 1, numerical. God is one, a class of His own. The Trinity belongs to a single class of God, Godhead. The Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi sila katulad ng thrones, rulers, principalities na yon, ng mga spirito na kinreate lang. Pero yung mga spiritong yon, diniceive nila yung mga bansa para purihin sila. Kaya when you go to other nations, kanya-kanya silang Diyos-Diyosan. Marduk, Ra, Isis. Pumunta ka kahit sa mga ancient societies, may kita mo, may katawan ng ahas, may katawan ng kalapate. All of these images of gods are just spiritual beings created by God. Jesus is above them. 20. And through Him, sa pamagitan ni Jesus, to reconcile to Himself all things. And alam ko medyo ang dami-dami nito, but I just want you to pay attention for a minute. Minsan pag inisip natin na, oh, Jesus is Lord, mahal ko si Jesus. Ang iniisip natin, ibig sabihin pupunta ako ng langit. Given na yon, okay na yon. But alam mo, hindi lang goal ni Jesus na pumunta ka lang sa langit. His death on the cross was to redeem all things. Sometimes we forget that God wants to redeem this whole earth, hindi lang tayo individually. Kaya minsan, pag na-save ka na, okay ka na. Hindi ka na nag-share sa iba. Kasi ang goal mo lang, pumunta ng langit. Ay, pupunta naman na ako ng langit. Pinag-pray na ako ni Pastor Tim. May basbas na ako. Okay na ako. Kahit di na ako mag-share sa iba. But remember, His intention is to reconcile to Him all things. Darating yung panahon, hindi lang mga tao yung i-resurrect niya. Even this world. He will make a new heaven and a new earth. He is in the process of changing all things. So that yung original design na nawasak sa garden, matupad niya, matupad ng Ama. At paano niya daw ginawa yon? Paano niya, yung disorder sa langit at yung disorder sa lupa, paano niya ginawa ng order? Interesting. By the blood of His cross. His cross, yung cross ng Panginoong Jesus, ang nagdala ng union sa heaven and earth. Dahil ang tao at ang Diyos ay magkahiwalay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesus, nagkaroon sila ng ugnayan na hindi na mawawasak kahit kailan. Dahil ang Diyos mismo, nagkatawang tao. Naging perpekto tao. At sino mang sumampalataya sa Kanya, nag-share sa perfection na yon.
all of us who put our faith in Jesus share in His holiness and perfection. Na pag tinignan ka ng Ama, hindi niya na nakikita lahat ng ginawa mo noon o ngayon o gagawin mo pa lang. Nakikita niya na yung perfection ni Jesus na nakabalot sa'yo. Kaya pag naintindihan natin yung blood of Jesus, minsan yung blood of Jesus, ginagawa natin siya parang mystical. May the blood of Jesus cover this, ganyan-ganyan. Okay naman yun, pero the blood of Jesus is not mystical. Hindi yan pang magic. The blood of Jesus, rightly understood, means tayo, dahil sa sakripisyo ni Jesus, naging malinis tayo sa lahat ng kasalanan. Kaya makakalapit tayo sa Ama dahil sa sakripisyo ni Jesus para sa atin. Hindi lang siya Diyos na pinakamataas, manlilikha. Siya rin ang tupang sakripisyong alay, ang kordero ng Diyos na nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Ganun siya kagrabe. Ganun siya kataas-taasan. Kaya hindi siya dapat kino-compare sa ibang Diyos. Because He is a class on His own. Kaya sabi sa Old Testament, who is like our God? Sino ang katulad ni Yahweh? Wala. Si Jesus yun. Ano naman tayo? And you, sabi ni Paul, who were alienated. Ilan po sa'yo may katabi mo kang alien? Hindi yun na ibig sabihin yan. Ano yung alienated? Ginawang alien. Hindi. Ibig sabihin na alienated, nalayo. Alienated, separated. Dati daw, kaya nga sabi, tinan nyo, notice, once, were. Dati, past tense, were. Dati pa yun. So, sinong kausap niya? Kinakausap niya yung mga Kristiyano na. May mga Kristiyano ba dito? Yung mga nanampalataya na sa Panginoong Yesus. Ano ba yung hostile in mind? Hostile. Yung isip mo, makulit, pagdating kay Jesus, parang gusto mo siyang, corny. Ayaw mo siyang tanggapin. Lahat ng unbeliever may ganun. Because yung mga masasamang espiritu na namamalakad ng mundong to, binubulag tayo para hindi makita yung kagandahan ng Panginoong Yesus. Kaya nung una, may nagpipreach sa inyo, corny naman yan. Bakit ba ganyan yung mga yan? Praise the Lord, praise the Lord. Hostile in mind. Para kang against. Hindi lang yun dahil matigas ang ulo mo, because there are spirits reigning in this world that separates you from God. Kaya nga when we preach the gospel, what's that? It's an assault to the kingdom of hell. Pag binipreach mo yung gospel sa mga tao at nakita nila yung kagandahan ng Panginoong Yesus, parang niraransak mo yung impyerno kasi kinukuha mo yung mga kaluluwa ron eh. Hindi yung mga nandun na, yung pupunta pa lang dun. Yung mga buhay na napapunta sa impyerno. Para mo silang inaagaw dun. Kasi tinatanggalan mo ng piring yung mga tao para makita nila yung Panginoong Yesus. Mga kapatid, pag nag-one-to-one tayo, nagsashare tayo, huwag tayong mahiya about kay Jesus. Kaya ma-offend sila, bahala sila sa buhay nila. Because the nature of the gospel is offensive. Huwag lang silang ma-offend sa atin. Iba naman yun ang sama na ugali mo. Diyan, mong sabihin! Iba naman yun, na-offend sa'yo, di ba? Hayaan mo silang ma-offend kay Jesus. Hindi ako naniniwala na si Jesus may miracle, hindi ako naniniwala. Bahala ka. Ito yung totoo eh. Ito yung totoo. Huwag lang sila ma-offend sa ugali natin. Pero ma-offend sila dun sa mensahe ng gospel. Kasi ang gospel, nakaka-offend talaga yan. Isipin mo, wala kang pwedeng gawin para maligtas ka. Ganun ka kadumi. Ang dumi mo. Dumi-dumi mo. Ang dumi-dumi nating lahat. Ganun tayo kapangit. Kasalaula sa harap ng Diyos. Na wala tayong pwedeng gawin para makalapit sa Kanya. Kaya siya yung bumaba at gumawa ng paraan. Di ba offensive yun? Kaya nga maraming Amerikano sa Europa, ayaw nila ng gospel eh. Parang feeling nila daw, kawawa. Pero yun ang totoo sa gospel, pinapakita nila na kawawa talaga tayo. In fact, kung di natin matatanggap na kawawa tayo, hindi tayo makakatanggap ng salvation. Kasi ang nililigtas lang yung mga kawawa. Kung wala tayong pagpapakumbaba na makita yung sarili natin sa totoo nating kalagayan, paano natin ma-appreciate yung kagandahang loob ng Diyos? Kaya nga maraming ayaw tumanggap ng good news kasi hindi nila naintindihan yung bad news. At ang bad news ay, kahit anong kayod mo sa relihiyon mo, hindi tayo makakagawa ng paraan para makapasok sa langit. Kasi pag gumagawa naman ako ng masama, Pastor Tim,
tinatapatan ko ng 3 mabuti. Kaya pag nagbilang si Jesus, mas marami pa rin yung mabuti. Pero lahat ng mabuti mong ginawa, masama na rin. Kasi pangtapat mo yun sa kasamaan mo. Yun, hindi ka talaga mabuti nun. Nagbabayad ka. Alam mo yung mga nangutang, tapos nakabayad na? Hindi pa ba kayo nakaranas makautang sa buhay nyo? Kahit nung high school? Pag nakabayad ka na ba, ganun ka, thank you ha, pinautang mo ko ha. Hindi ka ganun, di ba? Pag nakabayad ka na, o ayan! Galit pa, di ba? Ganun din yung mga nagbabayad sa Panginoon. Yung ayaw tumanggap ng grace, binabayaran nila, galit pa sila. Pag nag-pray yan, galit pa yan kay God. Yan ha, nagsimba na ako ha, masaya ka na! Di ba? Hindi na ako uminom ha, niyaya ako ng mga kaibigan ko ha. Galit ka pa kay God, di ba? Kasi nagbabayad ka eh. That's an indication na hindi mo pa natatanggap yung biyaya ng Diyos. Kasi kung natanggap mo yung biyaya ng Diyos, hindi ka mayabang eh. Hindi tayo mayabang. Nakikita natin yung katauhan natin na kawawa tayo kung wala yung biyaya ng Diyos. Minsan, pag tumatagal sa church, yung mayabang sa Panginoon. Lord, tagal-tagal ko na naglilingkod sa iyo. Ha? Dami ko na na-tights dito. Ha? Ako yata nagbayad ng aircon nito. Mayabang pa, no? Yan lang hinihingi ko, hindi mo mabigay. Ang klaseng God ka. Galit pa kay God, no? Pero tatandaan natin, ang grace, kailangan natin yan araw-araw eh. Para ano yung grace? Makita natin kung sino talaga tayo. Alienated tayo, malayo. Kung wala sa grace ng Diyos, hindi tayo mapapalapit sa Kanya. Kaya nga gusto natin ng mas malaking lugar eh. Para mas maraming malayo sa Diyos ang makalapit. Alam niyo mga kapatid, lahat ng kaklase nyo, lahat ng naging katrabaho nyo, lahat ng naging kapitbahay nyo, pati yung mga namgancho sa'yo, lahat na nambudol sa'yo, lahat ng connection mo, may dahilan yan ba't mo naging connection yan? Gusto ng Panginoon na maging light and salt tayo sa kanila. Hindi ba si Jesus din nagsabi na mahalin yung kaaway? Hindi ba? Na pag may kaaway ka, mahalin natin? Paano mo mamahalin yung kaaway? Ang hirap nun. Alam mo kung paano mo lang mamahal yung kaaway? Pag nakita natin na kaaway tayo ng Diyos pero minahal niya tayo. Nagkakaroon tayo ng grace na mahalin yung kaaway natin. Kaya may problema yung Kristiyano na mahirap magmahal sa kaaway. Dahil hindi niya nakikita na kaaway siya ng Diyos. Pero pinili siyang mahalin ng Diyos. Ang nakaranas ng grace, nagbibigay din to ng grace sa iba. You who were once alienated have been brought near. He, verse 22, He now reconciled. Look at that word, reconcile. Nakipagkasundo. Dati tayong kaaway. Bati na. Usapang bata. Bati na kayo ha. Sa mas malalim, pinagkasundo tayo sa Diyos na kung saan malayo tayo. At paano daw tayo nag-reconcile sa Kanya? In His body of flesh by His death. Kailangan niyang tanggapin yung parusa na para sa atin. Yung katawan niyang binayubay sa krus. Sugat-sugat, gutay-gutay. Yung naging dahilan kaya tayo makakalapit sa Ama. In order to present you. At ba't niya daw tiniis yun? Para daw i-present tayo holy, blameless, and above reproach. Remember when we started this year, we said this is a year of set apart or holiness? Yun yung goal. Kaya namatay si Jesus. Hindi namatay si Jesus para mag-unlisin tayo, kapatid. Minsan yun ang pagkakaintindi natin sa grace eh. Dahil nga, binayaran ako ni Jesus sa cross, pwede na ako mag-sin, hingi lang ako ng sorry ulit. Remember, hindi niya binayaran yung sin natin para paulit-ulit nating bumalik sa putik. Binayaran niya tayo para maging malinis at banal sa harapan niya. Yun yung goal. Kaya nga tayo nakikinig ng word every Sunday. Nagbabasa ng word every day. Ba't yumuyo ko kayo? Kaya natin yan. Kasi bakit? Para makilala natin si God. Hindi yan religion. Para magkaroon tayo ng relationship kay God. Ay, ganun pala si God. Mahal niya pala ako. Ito pala yung paraan. Pwede pala akong maging holy. Kala ko imposible. Pwede. That's the good news.
And hindi siya ine-effort, hindi siya ginagrind. It's an experience of grace. And yung grace na yun, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa'yo, paano mo siya magagawang traidorin? Paano mo magagawang gawin yung mga bagay na nagpapaluha sa Kanya kung minahal ka niya? It's the love of God that brings us to repentance. It's the loving kindness of God that moves a sinful heart to become a saint. I remember the play Les Miserables. May isang magnanakaw. Nagnanakaw siya sa simbahan. Kasi hindi katulad sa simbahan natin, ito kasi hindi to simbahan sambahan. Nagpupunta siya sa simbahan, kumukuha siya ng mga ginto. Gintong krus, balabal ni Maria, binibenta niya. E nahuli siya ng mga pulis. Sa France. Pinagbubugbog siya ngayon. Lumabas yung pare. Sabi dun sa mga pulis, hindi niya ninakaw yan. Pinapabenta ko sa kanya yan kasi may sakit yung asawa niya. Umalis yung mga pulis. Hindi makapaniwala yung magnanakaw. And first time sa buong buhay niya, nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, lagi na lang akong binubugbog, hinuhuli, mababatingin sa akin ng lipunan. Ngayon lang ako nakaranas na may magtanggol sa akin. Ngayon lang ako nakaranas na may magmahal sa akin. Doon at doon, nangako siya na hindi na magnanakaw muli. Yun yung power ng grace. Isipin mo yung parang yun, nagsinungaling yun para iligtas siya. Ang Panginoon, naligtas niya tayo nang hindi nagsisinungaling. Si Jesus, naligtas ka niya nang hindi gumagawa ng masama. Si Jesus, sa buong katuwiran, sa perfection niya, na-accomplish niya lahat ng requirements ng Old Testament para makapasa tayo sa langit. Ganun kagrabe yung ginawa niya. And yung ginawa ng Panginoon sa'yo, yung nagmo-move sa atin na magsisi sa kasalanan natin. Kaya nga sabi dyan, verse 23, if indeed you continue in the faith. So sa faith, may pagkukontinue pala. Hindi ito one time, big time, na nag-pray ka tas tapos na. Gawin mo lahat ng gusto mo. May pag-continue to. Lalakad ka. Sabi dyan, stable and steadfast. Not shifting from the hope of the gospel that you heard. Hindi nag-shift. Kasi ang hope nag-shift yan Ano yung nag-shift? Dati yung pag-asa mo na kay Jesus. Nung yumaman ka na, lumipat, napunta sa bank account mo. Dati kahit wala kang pera, masaya ka Kasi kumpleto ka na kay Jesus nung nagkapamilya ka na, na-promote ka na, marami ka ng pera, pag wala kang pera, hindi ka na masaya. Nag-shift na yung hope mo. Nag-shift na yung hope mo sa mga bagay sa mundong to. Sabi dyan ni Paul, huwag niyong hayaang mag-shift yung hope ninyo. And he's not talking about material wealth. He's talking about different teachings, angels na sinasamba ng mga Colossians. But one of those is the demon of greed, mammon, that animates greed in the heart of people. And minsan, lumilipat dun. Kaya nga, di ba, you cannot serve God and money. Kung ano na pinagpipreach ko, di ba? Iba-ibang text na yun. Kasi they're all connected. The demons that animate greed are idols. Pag wala yung hope mo kay God, nandun sa idol na yun Yung trabaho mo, pwede maging idol. Yung pamilya mo, pwede maging idol. Ang mga idol, magagandang bagay yan na ginawang supreme. Don't make them supreme. Let them remain good. Let them remain good things. My wife is good. I'm thankful for my wife. Pero hindi siya pwede maging goddess. If she becomes a goddess, that's a problem. My wife is a gift from God, a grace from God. I can't make her my everything. Zoe, Luke, my children, I love them. I'll sacrifice for them any time of the day, but I can't make them my God. Jesus is still my God. And they're just my children. You can't make something good into something supreme. Doon nagkakaroon ng idolatry. We have to recognize Jesus, what He means for us. Let's not let our hope shift. Sabi nga dyan which has been proclaimed in all creation under heaven. So yung ginawa pala ni Jesus, gustong ipamalita ng Ama yun sa lahat ng nilalang sa buong mundo. All creation hindi lang mga tao yan. Pati mga anghel, pati mga demonyo. Para ipakita ko sa inyo yung ginawa ng anak ko. Na kayong mga rebelde, magwawakas na yung paghahari ninyo.
Dahil ang tunay na hari ay nandito na. So this gospel is not just for us humans, but for all creation. So that they recognize the authority of the Son of God. Chapter 2, verse 6. What then? Ano na? Ano na ngayon? What now? Therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Look at that. Christ, Savior, Jesus. Pero Lord, hindi lang Savior, Lord. We like a Jesus that's a Savior, but not a Lord. Filipinos love Jesus na Christ, pero hindi Lord. But He can't be just a Savior. He has to be a Lord. Kaya nga, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Walk in Him. Ano ba yung walk? Tignan mo yung sabi niya, walk. Ano yan eh? It's like a journey. Hindi run. Hindi ka nagmamadali. Walk. Dahan-dahan yan. Pero there's a continuity in making Him Lord over your life. Hindi ka pagka-Kristyano mo, bukas perfect ka na. But you walk towards it. I myself am not perfect. I'm preaching to you. But hopefully, God is bringing me closer in my walk with Him. So I'm a better man than I was yesterday. Rooted, malalim yung ugat, and built up in Him. Kita mo yung rooted. Yung rooted, pababa. Ano yung built up? So the deeper the roots, the higher you grow. At bakit hindi nag-grow yung mga Kristiyano? Walang root. Hindi alam yung word. Kaya importante yung word sa buhay natin eh. Yung word of God eh. Yan yung nagpapalalim ng ugat natin. Para mataas yung grow natin, yung growth natin. Marami tayong bunga. Established in the faith. Pag malaki na yung puno, stable na yan. Hindi na yan natutumba ng mga hangin at bagyo. Established na yan. Just as you were taught, abounding in thanksgiving. Bakit ka abound? Ano ba yung abound? Nag-uumapaw yung pasasalamat. Alam mo yung grace ni God eh. Alam natin, hindi natin deserve kahit sino sa atin eh. Grace lang ng Diyos kaya tayo naligtas eh. Talagang pasasalamat yung nangyayari sa atin. Kaya nga sabi sa verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition. Marami kasing tradisyon ng mga tao eh. Huwag tayong sumailalim sa tradisyon ng mga tao. Bakit daw? According to the elemental spirits of the world. Yung iba sa inyo, mga Kristiyano, nagpapadugo pa. Sa start ng business, magpapadugo pa ng manok. Diyos ko naman. Pang ano na yan eh. Pang di mananampalataya yan eh. Pang pagano yan eh. Huwag na tayong mag-subject sa ganun. Uy, huwag ka magwawalis. Nalabas yung biyaya. Ano ba naman yan? Pang elementary yan eh. Elemental spirits of the world. Ibig sabihin, yung mga pagano, yan ang pinaniniwalaan. Wala naman sa ibang paniniwalaan eh. Pero ngayon, kilala mo na ang Diyos, huwag ka nang mag-horoscope, utang na loob. Baka nag-horoscope ka pa. Mag-devotion ka na lang. Diba? Iwanan mo na yan. Not according to Christ. For in Him, sabi dyan, the fullness of deity dwells bodily. Huwag niyong isipin na si Jesus half God. Hindi siya half God. He's 100%. The fullness of all that God is lives inside of Him. Inulit na naman yun. Sinasabi niya, may authority si Christ sa lahat ng spirito sa mundong to. Kasi may masamang spirito doon, Pastor Tim eh. Kaya sabi namin, tabi-tabi po. Anong ginawa mo sa Kristo sa puso mo? Sinabmit mo doon sa nuno sa punso? Mga nuno sa punso na yan, sasambahin sa Panginoon ng Jesus. Nag-mission nga kami noon sa Iloilo eh. Ayoko na. Masyado na ako marami sinasabi. Susunod na lang. 11. In Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh with the circumcision of Christ. Yung mga Hudyo, mahalaga yung pagtutuli sa kanila. And alam to ng mga lalaki, pag tinutuli, tinatanggalan ng flesh. Yung pala, hindi yun para sa literal na pagtutuli ng hygiene lang. It's a symbol na pag naging Kristiyano ka, tinatanggal din yung flesh sa'yo. Hindi ka na makalaman, hindi ka na
pita ng laman. Hindi ka na makamundo. So yung circumcision natin is a greater circumcision than the Jews. Kasi it's a circumcision of the heart. That the flesh is removed from the heart by Christ. 12, having buried with Him in baptism. Pag binautismuhan ka, nilibing ka na rin nun, in which you were raised from the dead. And you, tayo na naman, who were dead. But pag tayo puro masama, alien, dead. And you, who were dead. Pero maganda niyan, past tense. Were dead. Patay dati. May katabi ka ba mukhang patay pa din? Sabi mo, umalis ka dito sa life. Hindi, biro lang. Welcome ka dito. Dito ka nga mabubuhay eh. And the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Paano daw tayo napatawad? Last two verses. By canceling the record of debt. This is good news. Para sa lahat sa atin na may utang, hopefully, sa Kristiyano hindi na nangutang, pero sa mga meron pa rin utang, imagine kung may utang ka na milyon-milyon, tas kinancel. Quits na. Di ba ang saya nun? Sinong mas masaya? Yung nangutang ng 50 o yung nangutang ng 50 milyon? 50 mil o 50 million. Masaya rin yung 50. Nilibre kita, di mo ako binayaran. Sige na nga, quits na nga yan. Okay, salamat. Pero pag 50 million yung pinatawad sa'yo, baka naglulupasay ka na nun. Kasi mag-suicide ka na nun eh. Kasi di ka makabayad. Pero biglang kinancel yung utang mo. Imagine, yung utang natin, walang perang pwedeng makabayad. Kinancel ng kamatayan niya sa krus. Ba't hindi tayo naglulupasay sa saya? Kaya nga yung mga hindi Kristiyano, na-weirdoan eh. Ba't ba yung mga Kristiyano na yan? Lagi man saya, ang weird. Kasi nga, tinanggal yung utang mo eh. At paano na-cancel yung utang mo? Record of debt that stood against us with its legal demands. He's using the language of law. Kumbaga sa utang. Pinako yung utang na yun sa krus. Nailed it to the cross. Kaya tayo, malaya na. Verse 15. Last verse. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. As I close, I want you to look at this. He disarmed. Tinanggalan niya ng weapon. Tinanggalan niya ng kapangyarihan. Ang sino? Ano yung rulers and authorities? Spirits. Spiritual beings that govern the world. Paano daw yun nangyari? Sa cross. Putting them to open shame by triumphing over them. Remember, Colossae is in Rome. It's a Roman colony. I want to show you this picture. Alam niyo sa Rome, pag nakakasakop sila ng isang bansa, may tinatawag na triumph. Can you say it with me? Triumph. Ano yung triumph? Yung sino man nakasakop, pinaparada niya yung hari, royal family, at mga captives ng bansang sinakop niya. Magmamarch siya papunta sa Rome, tapos yung mga hari ng natalo, nakakadena, tapos nagpupugay yung mga Romano. Nagpupugay sila sa emperador nila kasi nanalo sa gera. That's called the Roman triumph. Put that in your mind. Put that picture in your mind. Pag nananalo yung mga Romano, pinapahiya nila yung mga kaaway nila. Pinaparada nila. Pinagbabato sila ng itlog, kamatis, dinuduraan sila kasi natalo sila. Nakalagay sila sa hawla parang mga hayop. Pinaparada sa city. That's called a triumph. Balik tayo dun sa verse na yun. Anong sabi dun na ginawa daw ni Jesus? Para siyang nag-triumph, tas yung si Satanas at saka yung mga spirito, pinahiya niya. Paano nangyari yun? Para niyang pinarada sila ng nakakahiya. Kasi yung mga kapangyarihan ng kadiliman, sa pamumuno ni Satanas at saka ng mga demonyo niya, nagkampihan yan para patayin si Jesus. Ginamit nila lahat ng kapangyarihan nila, sila yung nag-animate sa high priest. Kasi pag makasalanan ka, nire-reject mo si Jesus, tinitirhan ka ng mga yan eh. Kaya hindi lang basta-basta mga tao lang yung pumatay sa Kanya. Kasama sa pagpatay kay Jesus, yung mga spirito nag-rebelde talaga sa Ama.
Kasi remember, tinempt siya sa desert eh. Di ba? Ngayon, nung nandun siya, akala ng mga demonyo, nanalo sila. Kasi nakita nila yung anak ng Diyos na namatay. Alam mo kung paano sila napahiya sa lahat? Nung nabuhay muli si Kristo. Parang, give it your best shot. Ginalingan na nila eh. At lahat ng tinapo nila kay Jesus, on the third day, He rose again. Disarmed the authorities and rulers. Why do you think Matthew chapter 28 says this? All authority in heaven and on earth has been given to me. Na disarmahan lahat ng spirito, si Satanas at lahat ng mga anghel, na hindi na anghel, na lumaban sa Kanya, tinanggalan sila ng kapangyarihan ni Jesus. Siya na pinuno ng lahat ng sanlilikha. Siya na sinasamba ng lahat ng sanlibutan. Sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus, pinahiya niya lahat ng kapangyarihang itim. Kaya lahat ng sumampalataya sa Kanya, hindi na natin kailangan ng kapangyarihang ganon. Hindi na tayo nagpapahula, hindi na tayo nagpapaganyan. Dahil lahat ng yan, tinanggalan niya na ng bisa. Hindi yan gagana sa mga anak ng Diyos. Dahil si Kristo na nasa loob natin ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat. He is before all things. He's preeminent. He deserves to be worshipped. He's the image of the invisible God, the firstborn of all creation. By Him, all things were created. Karapat dapat siyang sambahin at purihin. Ano ba naman yung kasalanan natin? Ano ba naman yung tithes and offering na yan? Ano ba yung mission na yan? Ano ba yung mapahiya ka sa trabaho dahil nag-share ka? Ano yan kumpara sa kadakilaan ng Panginoong Jesus? At the end of the day, Life Church exists for the glory of Jesus. So that Jesus will be loved and honored in all nations. Tumayo po tayo at manalangin. Panginoong Jesus, sa oras na to, kami po bilang isang church ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa kadakilaan mo. Nagpapasalamat sa saganang pag-ibig mo na tumanggap sa aming mga kasalanan at ginawa kaming bahagi ng kaharian mo. Sa oras na to, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa iyo. Sa lahat ng mga panahon na minaliit ka namin, na hindi ka naging importante sa mga mata namin, na parang binabaliwala lang namin yung worship namin o yung kabanalan namin. Panginoon, sa oras na to, humihingi kami ng tawad sa iyo. Kami po ay patawarin mo sa aming kapangahasan na hindi papurihan ang ngalan sa pinakamataas sa lahat ng ngalan. Ang anak ng Diyos na tinanghal na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, sa oras na to, tinatanggal din po namin ang anumang impluwensya ng kaaway mula sa aming buhay. Sa pamamagitan ng iyong dugo na bumuhos sa krus, hinuhugasan mo ang aming nakaraan at ang lahat ng espiritu na nag-animate sa kasalanan namin ay hinuhugasan mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kami, Panginoon, ay hinuhugasan mo at nililinis mo upang maging banal, karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami kung sino kami sa nakaraan namin. Hindi kami kung ano yung nagawa naming kasalanan. Ang kami ay mga tinubos at pinatawad mo. Yun ay kung sino kami. Kami, Panginoon, ang church mo at ikaw ang head namin. At sa mga susunod pang linggo, saan mo man kami dalhin, dito man sa center na to, sa Nova Plaza Mall, o sa ibang mall man, gamitin niyo po kami, Panginoon. 10 ng lahat ng aming mga volunteers, mga leaders, mga pastors, missionaries, mga members, lahat po kami, Panginoon, para itanghal at ipapurihan ng iyong pangalan at makilala ka ng lahat. At Lord, ipapakilala ka namin sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming mga kamag-anak, sa aming kaibigan, lahat ng aming contacts. We will make sure na kilala ka nila, Panginoon, at mahal ka nila. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat for jump-starting our series. Before we go to prayer, did you know that we covered 2 series today? Kasi nga, nag-anniversary tayo, so we preached 2 series today. So,
So that's Colossians 1 and 2. Next week we're going to be taking up Colossians 3, and then the week after that, Colossians 4. We will follow you in everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. Let's be a declaration. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you with everything that we have. We will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you. We will follow you. Oh, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting Lord. Sing it out. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Thank you everyone for joining us sa ating bagong series, Jesus Period. But before we go, we want to take this time to honor one of our missionaries to the community, si Sister Clea, who celebrated her birthday last April 9.